Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang post ni Mr. Jason Sa. Tungkol ito sa palibot ng Malacanang na grabe, punong-puno ng mga gwardyang pulis, sundalo, barbed wire, parang may lulusob sa kanila. Parang nasa gitna ng digmaan. Oh, sabi, anong nangyayari sa loob ng palasyo ng Malacanang? Bakit biglang ipinag-utos ang marubdob na alerto sa paligid? Simula pa kagabi hanggang sa mga oras na ito, police guard areas leading to Malacanang complex in Manila where razor wire has been installed on Sunday. Amid heightened security, Nicanor, Padilla, Minjola, and Argelis streets are currently closed to vehicular traffic. Ito yung mga litrato Kita nyo, mga barbed wire at ang mga pulis. Yan. Tapos nandyan yung kapulisan natin. Ito. Talagang parang war zone. Auntie Claire, pakipaliwanag ko no. People's reaction. 42,000 ang nag-react. 30,000 ang tumatawa. 1,500 ang na-shock. 9,600 ang nag-like. And then, ito. Tacy Strauss, kilala ko ito. Nasa abroad dito si Ma'am Tacy. Takot sa sariling multo singag ba? Ay, nako. Ven Advicola Adriatico, Koditami daw ang plano. So, civil military Honda can take over. Grace de Polonia, guilty to ready. Amari Lambuhon, policemen are the real protector of the Bangag administration. Huwag naman. Ang mga pulis, sumusunod lang yan kung anong ipag-utos. Hindi naman sila pwedeng magsabing, hindi. Ang ating is, sino yung nag-uutos? O di siyempre, yung taga Malacanang, silang may kapangyarihan Ang pulis, sumusunod lang. Kaya, I beg to disagree that the policemen are protector of this Ngagba administration. Hindi. Sumusunod lang. Tingnan nyo. Nung absentee voting, nung last year na midterm election, bumoto sila. That's the only time na ilabas nila yung galit o yung nakikita nilang takbo ng governance. O ibinasura nilang kandidato ng alyansa. Kaya intindihin natin ang ating men and women in uniform. They are not protectors of this mga nagmamasid ang mga yan, nakikita nilang mga pangyari. Kaya lang, wala silang magawa. Nasa active duty sila Rodel Caliena, baka may ghost na naman na nakausap. High alert kasi, high. Sabi niya. Praning kasi yung presidente. Baka nakapirma na ng huling bulate. May nabasa akong post. Sabi ni paliwanag ni Auntie Claire Castro, hindi daw busy daw ang Pangulo, wala siyang panahon na salubungin ang mga returning OFWs dahil busy daw siya. Ang tanong, gaano ka busy? Parang ganon din nangyari nung, kailan ba yun? Pinoy administration
yung ZAP 44, Mama Sapano Heroes. Dumating ng mga bangkay ng mga bayani nating pulis. Ang presidente, hindi man lang sinalubong. Mas inuna pa niyang pinuntahan ang parang launching ata ng isang car factory. Toyota ba yun o ano? Japanese car. Ganon. Ito ring presidente natin ngayon, BBM. Yung bangkay ng dalawang pilotong nasawi. Yung FA-50 jet fighter na nag-crash sa Mindanao. Dumating yung mga bangkay, hindi man lang sinalubong. Tinatawag nila na modern day heroes ang ating mga OFWs. Wala daw panahon na salubungin. Sige, kung ayaw niyang salubungin, wala tayong magagawa. Presidente siya eh. Ophelia Kadaig, baka gumagawa ng script. Glenn Suarez, may banta siguro ng Koditami. Mitch Tupas, an excuse for martial law perhaps. Anilen Musaso, emergency alert, don't panic, they're just in session. Tamang hinala. So, bukas, magtataas na ulit presyo ng fuel. More than 20 pesos ang itataas ng diesel. More than 10 pesos ang itataas ng gasolina. Anong ibig sabihin yan? Maghihirap lalo ang Pilipino. At sino ang sisisihin? Paghirap na hirap ng Pilipino, di yung nakaupong administrasyon. Kaya siguro yan, natatakot sa sariling multo na baka may biglang lulusob sa Malacanang. Di, okay lang yun, maganda sila. Kaya lang, kumusta? Nakakatulog pa ba sila ng mahimbing? I don't know. Kasi pag may sa konsensya mo, meron kang ginawang hindi maganda, hindi ka patutulugin ng mahimbing. Kaya, God save the Philippines. Dahil we are in for a bumpy ride. Maghihirap talaga tayo sa ilalim ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mo na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon no managid sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay ginabangay magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Yun kay nakabalin yun ni kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo.